Alright, once again, this is Nerds TV 51. Welcome back mga kabayan, dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Good afternoon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, hindi po natin nakakalimutan mga kabayan po nating OFW. Kung saan man kayo panig ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan. Lagi po sana kayo mag-iingat. Ito po mga kabayan, pag-usapan po natin ito pong nagpapatuloy na impeachment hearing dyan po sa Senado. Tungkol nga po dito kay Sara Duterte mga kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nerds TV 51. O ito mga kabayan, panoorin muna natin itong video na ito mga kabayan. Tungkol nga po sa interview kay sa isang batikang abogado na si Attorney Reyes mga kabayan. Ito. Isipan. Napakabigat kasi dito natin ma-observe kung yung mga past vice presidents ay nagampanan naman nila ang kanilang tungkulin in the past na wala silang appropriation for confidential funds. Bakit binigyan in the first place ng confidential funds si Vice President Sara Duterte? At ano ang kinalaman ng confidential funds sa pagiging vice-presidente? Kung hindi naman isang ahensya, ang OVP, ng gobyerno na specializing in national security or information and intelligence gathering. So dito natin, kumbaga in layman's term, ano ang special? Bakit binigyan ng confidential fund si Vice President Sara Duterte? Tapos sa attorney, balikan ko lang yung yung sinabi nyo kanina. O nga naman mga kabayan. Bakit binigyan ng confidential fund itong si Sara Duterte samantalang yung mga nakaraang vice president ay hindi naman sila binigyan ng confidential fund? Di ba mga kabayan? Bakit bukod tanging si Sara Duterte lang ang nagkaroon nito? Oh. Kaya malaking tanong yan mga kabayan. Tuloy natin. Well, actually sinabi din naman ni Ginoong Wamil na kailangan magpresenta ng accomplishment report, ORs at kung ano-ano pang mga pruweba para patunay na talagang ginasta ito ng maayos itong confidential funds. Kapag po hindi nila maipakita to, kasi alam ko hindi nga nila sinubmit to as evidence at papaliwanag naman daw po nila kung bakit hindi nila isinabit to mga to, just in case hindi nga nila masubmit talaga. Would this weaken the argument of the defense? Meron ka bang naiisip po na talagang, malulusutan nila ito? Ba't hindi nila ibinigay itong mga to? Kapag po hindi nila na-explain ng depensa kung bakit hindi sila nagkaroon ng mga official receipts or bakit noon lamang nila pinepresenta ang mga official receipts, of course it will be a setback for the defense, this is an impeachable offense in relation to alleged systematic misuse or misappropriation. Pero actually, meron kasi tayo sa batas, Article 217 of the Revised Penal Code ng presumption. Ito yung sa malversation, na kung ang isang public officer ay pinagkatiwalaan ng pera or pondo ng taong bayan at hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala or paano niya ginamit ang mga perang ito, may presumption under the said law or article na ginamit mo yon sa iyong personal use. So kung hindi makakapagpresenta ng official receipts ang depensa or they cannot justify why they did not submit official receipts, then magkakaroon ng presumption na ginamit ito sa personal uses. So they have the burden of evidence to prove na ito talaga ay ginamit nila ng tama at hindi sa kanilang pribadong interes. Yun nga mga kabayan. Narinig niyo po ang paliwanag mga kabayan ni Attorney Jennifer Arlene Reyes. Litigation lawyer po ito. Alam niyo po, malamang
sa alamang, mga kabayan. Mahihirapan ipagtanggol ang defense lawyer ito, mga kabayan, itong kaso ni Sara na to sa confidential fund. Di ba? O kasi nga, sabi ni Attorney Reyes, kapag hindi sila nakapag-produce o nakapagpakita ng mga resibo na itong confidential fund ay ginamit sa tamang paraan, abay, delikado si Sara Duterte, mga kabayan. O, di ba? Dito pa lang, questionable na, di ba? O, kasi ang trabaho ni Sara sa DepEd, nasa DepEd siya, ay hindi naman ang trabaho niya para sa education. O, hindi naman ito ahinsya ng gobyerno na specializing for national security or information and intelligence gathering, di ba? O, bakit siya nagkaroon ng ganyan confidential fund? O, kaya doon pa lang, yari na itong mga defense lawyer na to. O, ang binibigyan ng ganitong mga confidential fund, mga kabayan, itong mga intelligence fund, ay katulad ng Department of National Defense, NBI, PNP. Ayan po, ang may mga binibigyan talaga ng mga intelligence fund. Ayan, mga kabayan. Pero si Sara Duterte, hindi dapat ito binibigyan. O, ang naging masama pa, mga kabayan, nabigyan nga, abay ginamit naman sa, hindi natin alam kung ginamit siya sa pansarili niyang kalayawan o talagang binulsa lang talaga nila. Di ba? O. Kasi yung mga nakaraang Vice President, mga kabayan, katulad ditong si Jojo Binay, wala yan confidential fund, hindi siya binigyan. Si Leni Robredo, mga kabayan, wala rin confidential fund yan. Pero sa kabila ng wala silang confidential fund, mga kabayan, abay nakapag-trabaho sila ng maayos. Di ba? Maganda yung kanilang trabaho. Si Leni Robredo, di ba? Kaliwat kanan ng nito, yung proyekto nito. Wala siyang confidential pero nakakapagtrabaho ng maayos. Si Sara Duterte, mga kabayan, abay milyones yung confidential funds niya. Abay walang nagawa. Di ba? Wala, kahit maliit na proyekto, wala itong mapakita Yan ang nangyari nga talagang ito, matibay na ebidensya na itong si Sara Duterte ay malamang yung confidential fund na yan ay ginamit siya sa pansarili niyang kalayawan. Yung iba doon ay binulsan niya. Kaya nga kung sino-sino yung kanyang pinagbibigyan sa sa OBP, yan sa Education Department, di ba? Pinagbibigyan niya ng mga balato para hindi magsalita. Binulgar yan di ba? Nabulgar yan sa yung nagkaroon ng investigasyon diyan sa House of Representatives, mga kabayan. Di ba? Yan ang matibay kaya dito pala, mga kabayan, si Sara Duterte, swak na siya sa kahon, mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang NARS TV 51. Mundo'y nagliwanag.